Hey yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Yung mga maliliit na bagay na binabaliwala natin pwedeng maging sanhi ng mas malaking disgrasya o mas malaking kasamaan o mas malaking aberya. Pag-usapan natin ang helmet visor. Lalong-lalo na para sa mga naka full face helmet, kadalasan yan mga big bike riders. Paano nga ba? Paano natin tinetake for granted ang napaka-simpleng helmet visor? Okay. So unahin muna natin, napaka-simple lang naman, inimbento ang visor para protektahan ang mata. Hinaharangan ng visor ang foreign debris, ang wind blast, at saka protection na rin sa elements. Kumbaga, ayan. So ang effectivity ng ang pagiging effective o ang effectiveness ng isang visor ay depende sa kung paano ito ginagamit. Kung ang visor ay nakaharang, yan, di ba? Kung hinaharangan ng visor yung foreign debris, wind blast, and harmful elements, effective ang visor. Kung ang visor ay hindi niya hinaharangan yung dapat niyang harangan, hindi siya effective. Right? Okay. So napakasimple, kasi napapansin ko sa karamihan hindi nakababa o nakasarado ang kanilang helmet visor kapag nagra-ride. Dalawa ang matinding dahilan kung bakit hindi nakababa ang visor ng helmet. Una, dahil sa naghahamog daw ang visor kapag nakababa at nagiging cause of poor visibility, which is tama naman yon, naranasan ko rin yon. Maraming nakakaranas nun. Okay. Pangalawa, dahil daw sa sobrang init. And tama rin naman yon, that's a valid reason. So yung dalawang yon, those are two valid reasons kung bakit palaging nakataas ang visor ng helmet. Yun nga lang, meron kasing solusyon sa dalawang reklamo na yan. Number one, para dun sa paghahamog, meron tayong anti-fog na pwedeng bilhin. May anti-fog visor, yung visor mismo. Meron anti-fog insert, yun yung parang plastic film na ikinakabit sa loob ng visor para maging anti-fog yung visor. Meron din namang anti-fog spray, anti-fog wipe, anti-fog kung ano pa. Maraming mga anti-fog products ang pwedeng bilhin. Maraming nagsasabi na, naku Otep, mahal naman kasi yung anti-fog na yung mga pinagsasasabi mong anti-fog. Pero tingnan nyo yung kanilang mga motor, kung ano-ano mga burloloy ang nakakabit sa motor. Nakapeking muffler na hindi kukulangin, sa mga tigsa 7,000 yan, 9,000, 10,000. Mga kung ano-ano mga decals at kung ano, nagpa-repaint pa, nagpapintura pa ng bagong color, di ba? Lahat yan, mas mahal yan kesa sa anti-fog visor. Lalo naman ang anti-fog insert, napakamura nun. Ako, meron akong pangalawang visor dito sa helmet ko, at meron yung anti-fog insert, merong anti-fog film, and it works. Hulaan nyo kung magkano, 200 pesos lang sa online. So hindi ako naniniwala. Mamaya na, wait lang. So hindi ako naniniwala do sa dahilan o excuse na mahal daw ang anti-fog kaya hindi sila bumibili. Okay, yung solusyon naman sa heat problem, meron pong vents ang helmet natin.
Very effective yung mga vents na yan. Okay? Mainit lang naman kapag nakatigil sa traffic, which is kung nakatigil sa traffic, okay lang, nabuksan ang visor. Pero kapag moving na tayo, yan, ito kahit ganito kabago, I'm moving at 18 kilometers per hour, may masarap na simoy ng hangin na sumasalubong sa akin, pumapasok sa helmet, sa vents ng helmet ko. So I don't need to open the visor while I'm moving. Ngayon, eto, nakastop ako dito sa traffic, di ba? Kanto ng Buendia and Makati Avenue. Pwede kong buksan ang visor ng helmet ko, pero dahil nasanay na ako na 100% naka-close ang visor, hindi ko na binubuksan ang visor ko ngayon. Sanay na ako. Eto, kahit naiinitan ako, sanay na ako. Kasi safety first muna ako. Safety first muna. Meron akong napapansin sa social media na kadalasan kaya nakabukas ang visor, lalo na sa mga lady riders, dahil gusto nilang makita ng kanilang mga viewers ang kanilang very attractive eyes. Siyempre pangkuha nga rin naman ng viewers yun, panghakot din ng viewers. Eye reveal, face reveal, yan talagang pampasuspense. Dahil nakikita ang mga beautiful eyes, lalo na yung may mga camera dito sa unahan, tas facing backward, facing to the rider. Yan, nakabukas ang helmet para maganda sa Instagram at saka sa social media, sa TikTok pretty, Instagrammable. Ngayon, yun namang iba, nakadalasan nakikita ko naman sa mga male riders, mga naka-tinted visors kahit gabi. Yun talaga, nakasarado ang visor nila. Nga lang, tinted, may mga shade, smoked. Kasi daw maporma, magandang tingnan sa camera, nagre-reflect yung mga ilaw ng syudad at kung ano-ano pa. And nakakalungkot na napapabayaan yung safety factor para lang sa atensyon sa social media. Meron akong kwento. Meron akong kwento. Alam mo, kanta ng parokya ni Edgar yun. Hindi ko na makanta ng ayos eh. So pasensya na. Meron akong kwento. Meron akong kwento. Okay. May isang nagra-ride sa may probinsya. At dahil nakakita siya ng isang napakagandang spot para mag-record ng video, ang ginawa niya habang nagra-ride, binuksan niya yung visor niya para makita yung kanyang napakagandang mga mata, which is napakaganda naman talaga niya. Ayan. Binuksan niya ang visor niya, panandalian, at habang siya ay nagko-cornering sa nature, sa province, may tumamang alitap-tap sa mata niya. Na-distract siya, nawalan siya ng giya, nawalan siya ng control, sumemplang ang kawawang rider. Dumulas ang kanyang motor at dahil siya ay nasa probinsya, nasa mataas na lugar, nahulog yung motor niya pababa sa tabi ng daan, samantalang siya ay sumabit dun sa guardrail. Yung motor niya nagpa-tumbling pababa. At alam naman natin sa probinsya, minsan may mga bahay sa gilid ng bundok. Minsan pa nga ito yung mga bahay ng mga, sabihin na nating mga hindi masyadong nabiyayaan sa buhay. Yan, mga bahay kubo, mga
mga makeshift houses. Tumama ang kanyang nagpatambling-tambling na motor sa isang bahay. At sa kasamaang palad, bumagsak ang motor niya sa isang duyan na may natutulog na sanggol. Dinala sa ospital ang rider, at pagkalabas na discharge, binigyan lamang ng eye drops para mawala ang eye irritation nung tinamaan niyang mata, tinamaan ng kulisap. Samantalang yung sanggol dead on the spot. Huwag nating baliwalain ang mga maliliit na bagay, kasi kung minsan ang mga maliliit na bagay sila yung pinagmumulan ng malalaking disgrasya. Ride safely everyone. I will see you on the next video dito sa Mannequin Ride.